Hello, magandang gabi. Magandang umaga, magandang hapon sa lahat. Kamusta kayo guys? Gerard Claudio here. How is everyone? Kamusta kayo? Anyway, sa video na to guys, pag-uusapan natin is ano yung isang advantage, if I may say, one of the blessings if you have this one as of this moment. One of the blessings na meron ka as of the moment, I might say unfair advantage for most if you have this sa network marketing. And usually, hindi ito ini-encourage na mindset, pero gusto ko siyang sabihin kasi this is really an unfair advantage sa network marketing na hindi sinasabi ng karamihan. Because of course, you cannot say this because it might not be accepted itong mentality na to na ng karami baka hindi maunawaan ng maayos. Pero gusto ko siyang ipaliwanag ng maayos kasi naniniwala ako na malaking advantage to if you have this one. Okay, by the way, kung follow mo lang sa akin sa page na to. My name is Gerard Christian Claudio. I am a network marketer. I'm an active network marketer. And I am a believer of this industry. Naniniwala ako sa industry na to, but naniniwala ako na gawin to ng tama. Kailangan gawin ng tama. Okay? That's what I believe. Yun ang paniniwalaan ko. Network marketing can be an asset, but this can also be a liability for you. Ibig sabihin, kung hindi mo to gagawin ng maayos, magiging sakit sa ulo ang network marketing para sa'yo. Pero kung gagawin mo siya ng maayos, edi magiging okay siya sa'yo. This will really help you out, no? Like, paano ako natulungan ng network marketing. Anyway, ano yung isang unfair advantage mo kung meron ka nito as of the moment? Hello, Brian Trinidad. Magandang araw. Jim Alice Francisco. Hello, how are you? Kamusta kayo? Yan, nakikita ko yung mga comment nyo dito. Anyway, having a good upline is an unfair advantage. Sinabi ko na siya. Having a good upline is an unfair advantage. What do I mean by this? Okay? I want you to stay into the end para hindi mo ma-misinterpret ang sinasabi ko. Okay? Napagtanto ko sa more than 10 years ko sa network marketing na mahalaga kung sino ang pinakikinggan mo. Okay? Now, usually, ang definition natin ng maayos na upline sa network marketing, yung mayaman, yung may sports car, may million, okay? May factor yon. May factor yon, okay? But, hindi lahat na may sports car ay kailangang pakinggan. Sinabi ko na. Isa sa napansin ko, okay, hello, Dante, good evening. Isa sa napansin ko sa network marketing is, this is a teaching business. Teaching business ang network marketing. Okay? What I mean by that? Kasi nagbe-build ka ng organization, so magtuturo ko talaga. Baka hindi na alam ng karamihan na malaki, may factor or malaki ang factor ng pagtuturo sa network marketing. So you have to teach. Kasi kung hindi ka nagtuturo sa downline mo, paano sila mag-duplicate? Paano sila mag-multiply? Tama ba? Paano sila mag-multiply? So, more than just recruiting or signing people up, you have to have the mindset. Kailangan turuan ko tong network, itong bago kong teammates. So, kung nagsisimula, kung wala ka pang experience, like first time mo sa network marketing, kahit sino pwede mong pakinggan. Pero napagtanto ko na napakalaking factor pala kung sino pinakikinggan mo. Napakalaga yung belief ba ng person na paniniwalaan mo ay ang belief na gusto mong ma-embrace. Marami po akong nakitang mga network marketers na gumanda ang buhay dahil maayos ang mga paniniwala o set of belief na naipasa sa kanila. Okay? Yumaman sila, naging magandang buhay nila, naging advantage ng network marketing sa kanila. Okay? Kasi,
yung mga belief na in-embrace nila sa proseso, na pinakinggan nila sa mga uplines o mentors nila, ay maayos na belief. Maliwanag ba? On the other side, marami akong nakitang mga network marketers na nasira sa industriyang ito. Na hindi nila malaman kung bakit. Sad to say, dahil sa mga paniniwala na pinaniwalaan nila na galing sa mga upline na nagturo sa kanila. Isa sa culture na hindi ko sinet sa team namin, which is very, very unpopular culture. Hindi po ako nagtuturo ng yes upline sa team namin. Nashock kayo, di ba? Okay. Sinasabi ko to, hindi dahil sa hindi ka mag-yes upline sa upline mo. Let me explain. Ang gusto kong kultura sa team namin, sa network marketing, I want people to follow because we gain the respect. Maliwanag ba? Ano ibig kong sabihin? Gusto ko mag-follow ka dahil sa naniniwala ka sa pinaniniwalaan namin. Ikalawa, dahil sa nung pumasok ka, kung ano yung pinangako namin sa'yo during presentation, ay ginawa talaga namin. Maliwanag ba? So, we are not forcing people to respect us inside. In fact, ang gusto kong mas-set na culture sa team ko is, hindi sa bagong down, kasi usually nangyayari kasi ganito eh. Ang nangyayari sa pagpasok ng mga network marketers, parang yung bagong downline pa, the new downline has to be someone na, alam mo, you have to prove himself, which is, of course, may part yun. Pero sa akin kasi, naniniwala ako sa servant leadership eh. Sa servant leadership. Meaning to say, naniniwala ako that ako bilang upline, I have to prove myself also to my new teammate na I am worthy of their respect. So ngayon, kung hindi ko nagawa yun, hindi ko sisisihin yung upline ko na matigas ang ulo niya. Titignan ko muna yung sarili ko. Baka possible ako yung may kulang. Maliwanag ba? Clear ba yung sinasabi ko? So ngayon, sa military, kailangan talaga ng unconditional obedience. Sa network marketing, guys, volunteer kasi yung mga taong pumapasok eh. Tama? So, volunteer. So, you can stop at any time. Wala ka namang kontratang ano tawag dito? Wala ka namang kontratang pinirmahan. Tama ba? Ano kanya ba ibig kong sabihin? Wala ka namang kontratang pinirmahan. Wala naman tayong agreement na tulad ng employment. So, you can stop anytime, you can quit anytime. Do I make sense? So my role as the upline is to win my new downline's respect. So the burden is on the leader, not on the new teammate. Maliwanag ba sinasabi ko? So ba't ko sinasabi sa inyo to? Yes, we are in the same industry. At some point, nakikinig kayo sa akin dito, baka pareho pa tayo ng kumpanya. Tama? We might be offering the same product. We might have the same compensation plan. We might be, ano yan? But the most of the time, the game changer is, sino yung pinakikinggan mo? So you are blessed if you have an upline right now who is really teaching you, guiding you. They are reachable anytime. Tama? Lalo na nung sinabi na, tutulungan kita, nandun sila, talagang nandun sila, ginaid ka. And then, talagang nasa front line sila ng business. Maliwanag? But most importantly, they have people of integrity. They are people of character. Alam nyo, isa sa malaking factor sa network marketing, tiwala. So, kahit gaano pa yan pagpakita ng pera, ano pang pakita, everyone can show off, guys. Tama? Kahit anong pagpakita, pero kung medyo mahina ang karakter, medyo may problema tayo dyan. Maliwanag ba yung sinasabi ko? So, you need to have
you are blessed if you have an upline who are doing what they say they're going to do. Another one, you are blessed if you have an upline na nasa frontline pa ng field. Anong ibig mo sabihin? Guys, maraming mga uplines na talagang nag-okay na sila sa network marketing. Like, yumaman na talaga sila. And they just decided they don't want to build network marketing anymore. And that's fine. That's okay. Tama? That's amazing. That's an inspiration. Pero personally sa akin, mas nakaka-inspire yung upline na nasa frontline pa. Tama ba? Yung undivided attention pa siya sa network marketing. Yung sinasamahan ka pa niya. Yung nag-iisip pa ng system, ng program para sa inyo. Yun yung magagandang uplines. Pag bago ka kasi, like halimbawa, bago ka talagang wala kang experience sa network marketing, pumasok ka sa network marketing. Ang pag-present sa ito yung gagawin sa'yo, ito yung mangyari sa'yo. Ganun, talaga ang dami, di ba? Ito yung potential. Ngayon, nakita mo yung pangarap mo na pwedeng maging channel, maging vehicle ang network marketing para maiusad ka sa buhay. Tama yon, nandun na tayo. Pagpasok mo, guys, malaking factor sino pakikinggan mo. Okay? So kanina sinabi ko sa inyo na may mga paniniwala. Okay, meron din kasi mga upline na frontline sila, na nandyan naman sila, umahataw sila. Pero may mga belief na medyo alanganin. What do you mean, Gerald, medyo alanganin? Bigyan ka na idea. Meron akong isang teammate na kinuwento lang naman niya sa akin to. Sabi niya, Coach, actually, nag-join ako sa isang company, tapos may training daw sila. Yung training, ganito guys, yung sinabi sa training. Sabi daw sa training, kapag nagta-travel daw sila, yung upline nga nagkikwento, kapag nagta-travel daw sila, normal daw sa kanila yung ng bababae. Kasi yung mga mayayaman daw ng bababae. Alam mo, nung pakinggan, inabsorb ko ng mabuting pinakinggan ko na parang hindi ko maintindihan kung bakit. Nung kinikwento niya sa akin yun, hindi ko maunawaan kung bakit may mga ganong klaseng turo. Hindi naman niya na tinuro direct na mga babae ka, pero parang kinikwento nila they feel like that they are cool dude dahil ng babae sila. Guys, ako married ako. May asawa ako, may anak akong dalawa. Dalawang babaeng anak ko. Kag ako may papakinggan na apply na ganun. Pag gano'n ang mga klaseng turo ng apply, I mean, that is a total violation to my belief. I'm a Christian by faith. I am a Christian by faith. Tuturuan mo ko na mabababae ako dahil sa ang dahilan mo is ang mga mayayaman ng bababae. Anong kaloko? Anong nasa utak yun, di ba? Nag-gets yung mga ganong example? Dahil lang mag-yes upline ako sa'yo. So ngayon, pag lumabas tayo, kailangan ko ring mangbabae kasi mangbabae ka. So, iba-violate ko ngayon yung paniniwala, yung belief ko. Para lang mag-guess up. Nakuha niyo ba yung ibig kong sabihin? Nakakashock, di ba? O, ito pang isa. I know a person na yung upline niya manginginom. Umiinom yung upline niya. Etong downline, hindi umiinom. Hindi umiinom yung downline. So, dahil nga meron tinatawag na yes upline culture. Yes upline eh. Mag-yes ka talaga kay upline. Ngayon, pinipilit niyang uminom tong downline. Eh, yung downline worker sa church, may testimony na iniingatan. Naging devotion niya sa Panginoon na hindi siya iinom. That was the devotion of the downline. But the upline was bullying this downline na hindi siya umiinom, hindi daw siya nakikisama, hindi siya nag-yes upline. Nag-conflict sila. Ba't ko sinasabi sa inyo to? Because some of you might be on that position already na ang gusto mo lang namang mag-network. Gusto mong umangat dito, gusto mo makabayad ng utang, gusto mo makaano. Kaya alam nung pumasok ka, parang bakit ganun? Bakit may mga tinuturo sa akin na parang hindi tama? Ang gusto ko lang naman dito mag-network. Bakit may mga ganitong klaseng sistema na? Para ng kulto tayo dito. Well, let me encourage you. Those are unnecessary for your success. Nasyak ka ngayon. Ulitin ko ulit. Hindi po necessary yung mga bagay na yun. Hindi mo kailangang i-violate ang personal mo na paniniwala
kung hindi na tama. Dahil sa kailangan lang i-prove na yung yes, upline culture. So one of the advantages of doing network marketing is have an upline na maayos ang paniniwala sa buhay, nasa frontline, nagde-develop ng system tsaka culture at naandoon para sa'yo. Wala pong perfectong upline. There's no perfect upline. You will always see a flaw in your upline. If you're listening to me right now, you're pointing finger to your upline. That is not my point. Okay? I'm not here to teach you na maging bitter ka sa upline mo. Hindi yun yung punto ko dito sa training na to. Okay? Ang gusto ko yung emphasize sa inyo dito is this. That is an unfair advantage. But, if you're listening to me right now, if you don't have that upline, this is one of the learning na meron ako. Then be the upline. Be the upline. Blessing ang pagkakaroon ng upline, pero ang success mo sa network marketing, nasa sayo pa rin. Pero ang gusto kong sabihin sa'yo, if there are specific beliefs na nagpa-violate sa personal belief mo na hindi na maayos, hindi mo kailangang magpauto. Gamitin ang utak. But if you don't have those upline that I've mentioned, those upline na supportive, nasa frontline, maray mo nagpahinga ng upline mo, nag-quit na, alam mo yun? Don't be bitter. Kung nakita mo network marketing para sa'yo, nakita mo network marketing para bumuluso ka, diretso mo. Ako ha, you don't have the permission of these people to succeed in this business. Nasa sayo kung aangat ka sa network marketing. Now, this time, what are you going to do is to make sure na, okay, this is what you're gonna do. You just need to make sure na be the upline that you wanted to see to an upline. Nakuha nyo? Halimbawa, kung gusto mo yung upline na mabilis mag-reply, di maging upline ka na mabilis mag-reply. Kung gusto mo yung upline na may integrity, di ko yung upline na may isang salita. Kung gusto mo yung upline na nasa frontline, di umataw ka as an upline. Nakuha nyo ba yung ibig kong sabihin? Magpakita ka, mag-show up ka. Do I make sense? Tama? Kung gusto mong upline na mas specific character or belief, hindi be that upline. Maliwanag ba? One of the unfair advantage in network marketing is to have an upline who is, you can, alam mo kasi mas madaling mag-model eh. Mas madali talaga kung may nag-guide sa'yo. But, if you don't have those, you don't go into this training and say, bakit wala akong ganyan yung upline, hindi yun yung point ko dito sa training na to. Ang gusto ko point sa training ito to be that upline. Gamitin ang utak. Okay? Ako ba? In fact, I do have one-on-one mentorship. I am helping network marketers and other companies. May mga nag-a-avail ng one-on-one mentoring ko na kahit na maayos ang upline nila, just wanted additional knowledge and idea kung paano nila i-run online yung business nila. So if you're listening to me right now, nakikinig ka ngayon sa akin dito, regardless of your network marketing company, compensation plan, kung ano man yung nire-represent mo, you can message me and let's talk. This is a premium program. Ito yung isa sa mga pinakamataas ang rate of completion ko sa mga students ko. Lalo na yung one-on-one because I really spend time with the people. Anyway, so if you want, you message me. Okay? So, acquire as many knowledge as possible and implement as many knowledge as possible. Ganon ka magiging maayos na upline. Meron akong isang estudyante. Natataka siya kasi lahat ng tanong niya nasasagot ko. Like, anong gagawin ko? Kung mag-send ako ng link online, paano ko mag-face-to-face ako, paano ko mag-. Sinasabi ko naman kung hindi ako expert. But majority of the time, the sales process and the flow, alam ko. Bakit? Kasi I've been doing repetitive process and ano. So, I'm acquiring knowledge and I'm implementing the knowledge as many as possible. So yun yung isang bagay na gagawin mo. But at the same time, watch your character. Watch your character. What do I mean by that? Bantayan mo yung puso at isipan mo. Because there are times na minsan, ang nangyayari sa mga upline, lalo na pag umaangat sa business, is lumalaki yung ulo. Ako, nangyari din sa akin yun, guys. Grabe, ang daming income, ganito. I mean, naging somebody ka na. Pero hindi nakakatulong sa team yan.
keep your feet on the ground. Keep the hustle. But at the same time, keep your feet on the ground. You treat everyone with respect in your downlines. You treat everyone with respect. May mga style kasi sa network marketing minsan na parang okay lang naman kasi na kung halimbawa, may mga teammates ako na halimbawa, may mga teammate ako na hindi na sila active. Hindi ko kailangan sila i-gaslight. Okay nyo ba? Hindi ko sila kailangan i-gaslight, hindi ko sila magpagparinig. I mean, if you don't want, walang problema. But I still respect you as a person. Maliwanag? Kasi minsan may mga nangyayari sa network marketing, lalo na kung hindi mature yung upline, na, alam mo, syempre, naiinis ka, alam mo yun. Naiintindi, nawa ako, kasi nanggaling din naman ako dyan eh. Nanggaling din naman ako sa dyan. Alam mo yun, hindi umahata yung downline, tapos, napaparinggan mo. Alam mo mga ganon? Diba? Kasi, kinaiinisan mo nga, gusto mong iniinis ka eh, kasi hindi ko magalaw, kaya tinulungan na kita, mentor na kita, hindi ko magalaw, ganon. So, but my point here is this, if iba-iba ang magiging performance ng team mo. But the key here is, you treat everyone with utmost respect because everyone is human beings. Naka nyo ba? No? You treat them with utmost respect regardless of their output and regardless of their performance. So right now, before, ito kwento ko sa inyo, akin to ha. Experience ko to before. Naalala ko lang naman. Before, kapag hindi umahata yung downline, tapos hindi niya nagagawa yung gusto ko, naiinis ako. Tapos pinapakita ko naiinis ako. Nangyari sa akin before. But right now, ngayon, they will never see me frustrated or at any point na if they don't perform on the basis of our yung napag-usapan namin. Naka nyo ba? Na-outgrow ko na yun naman, guys. Nag-mature na naman ako sa process. Before kasi parang, hindi, ito na pag-usapan natin, di ba? Bakit hindi ka Pero hindi. If hindi ka tumupad sa usapan natin, I mean, it's not mine, it's yours. You will never see me frustrated. Because it's your goal, not mine. Doon ko nauntindihan na you treat everyone with respect. May inis ka lang sa mga tao, magagalit ka sa tao na you look down to. But if you don't look down to people, you will always treat them with utmost respect. Mahirapan kang magalit sa mga tao na nire-respeto mo. Tama? So, some tips lang naman. But anyway, so again, that's one of the advantage of being an upline, having an upline who is in the front line, who has the integrity, who has the character, who has the skills, and who has the strategy and tactic how you help you more. Okay? If wala ka nun right now, train harder to be one. Huwag ka maghihintay, huwag ka mag-self-pity, huwag ka mag-bitter. Wala ako niyan, kawawa naman ako. Hindi. Be one. Okay? If, regardless of your network marketing company, you want me to help you, I can help you. Okay? Just message me, pag-usapan natin. Check mo kung open ka to invest into it. Lalo na sa taong ito. Kayo, pinatutunan kayo. Tingnan natin ang mga messages nyo dito. Let's see. Hello, Dante, you're welcome. Very clear, sabi ni Brian. Very well said. Sundin mo lang, tama. Huwag sundin ng mali. Sabi ni Arlene, tama naman. Meron talagang yes, apply lesson learned. Yes. You're welcome, Marvs. Asa na tayo dito? Okay, Milagros Bendula, Maria Guevara, Ana Maria Guevara, Bella Kaliga. Hello. Kamusta kayo? How is everyone? Okay, so, if you find value to this, share mo to. Ang hangad ko na lumago ka sa network marketing. Okay? God bless everybody. You guys are all amazing.